Sino po ang nanonood ng cartoons na Conan? Paborito ko yun eh. Isa siyang sci-fi, uh, tawag doon, intelligence investigator. Si Conan ay isang cartoon character na sa batang pagkatao, pero ang utak niya ay pang matanda kasi daw merong nangyaring transformation sa kanya. Pero bakit ko siya tinatanong? Si Conan kasi mahilig mag-connect ng mga bagay. Halimbawa, nakakita siya ng bahid ng dugo, siguro may murder. Pag nakakita siya ng basag na salamin, siguro dito nangyari yon. Sa paggawa ng investigasyon niya, napagko-connect niya yung mga maliliit na bagay. Parang ganito rin po yung kwento natin. Si Jesucristo, kino-connect nila kay Beelzebul. Si Jesucristo, sinasabihan na inaalihan ng mga masamang espiritu. Ang bawat ginagawa niya ay nilalagyan nila ng hindi magandang siguro connection, parang gano'n. Minsan gano'n din tayo eh. Kahit maliit na bagay, kino-connect natin sa nakaraan. Sige, ganyan ka kasi, doon pa, ganyan ka na. Ganun, di ba? Kaya doon sa couples fellowship natin, binawalan na natin yun eh. Yung nakaraan, tapos na, kung pinatawad ka, patawad na, kalimutan mo na. Yan. So, people during that time, dahil ayaw nila kay Jesus, lahat ng ginagawa niya, kahit maganda, ay nagiging masama. Sino ba si Beelzebul? Si Beelzebul ay prinsipe ng kadiliman, ng masamang espiritu. At wala naman yan sa turo ng Jewish people. Wala naman yan sa tinuro ng Panginoon. Actually, yung word na Satanas, Diablo, term lang ng tao yan eh. Pero ang totoong pangalan talaga ni Satanas ay Lucifer. At dati siyang leader ng mga anghel. From the word Lucy, o Lucis, parang ganon. Siya yung light, parang light na maliwanag na anghel. Pero ang talagang light natin ay si Jesus, hindi si Lucifer. Siguro pakiramdam niya dahil meron din siyang light, mas hihigit pa siya kay Jesucristo. Kaya naging Satanas po siya. He rebel against our God. Ngayon, itong Panginoon, kapag siya ay dumarako sa mga lugar, hindi siya pwedeng hindi gagawa ng mabuti. Kasi siya ay Diyos at siya ay Panginoon ng kabutihan. Ikaw na Panginoon ng kabutihan, gagawa ka ba ng masama? So, hindi nagmumula sa Kanya ang anumang bagay na masama or ikasasama. Kaya pag tuwing darating sa lugar, laging tinitingnan ng mga fault finder, mali yan. Hindi, labag yan sa ating sabat. Labag yan sa ating kautusan. Laging ganun po. They are particularly looking at the pitfalls, yung mga mali na pwede nilang ilagay sa... Kaya nga nung Sunday, naalala nyo, minsan yung book of discipline natin, yung ating mga doctrines and mga articles, kapag nilabag mo, lumalabag ka sa konstitusyon. Out of context, out of di ba? Minsan, meron pa nga yung hindi nakasulat, yung tinatawag nating non-written, yung mga verbatim na traditions. Hindi yan ang ginagawa natin, lalo na pag may patay, di ba? Nagsuot ka ng pula, sabi niya, dapat pag namatayan ka, naka-black ka, hindi red. Tarang nagdiriwang ka daw pag may namatay. Anong kinalaman ng color sa patay? Ano naman ang kinalaman ng nagluto ka ng malunggay, ng sitaw at saka ng ampalaya doon sa kamatayan? Sabi daw, baka daw haba yung mga mamamatay. Sige, gayahin nyo na lang mga Muslim. Pagkapatay bukas, libing. Mas mabilis. Wala nang tradition na So, ang ating Panginoon sa Kristo, meron siyang dalawang bagay na makikita natin, yung tinatawag na immutable in love. Ano ba sabihin ng immutable? Actually, ang nagtatatak sa akin yung mute
Di ba yung pagka nanonood ka, ayaw mo ng sound, i-mute mo. Parang hindi naman siya ganon. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin ay hindi matatawaran. Hindi kayang pigilin ng sino man na gumawa ng mabuti sa atin. Yung kamatayan nga niya hindi niya inalintana na masaktan siya ay alipustahin, siya namatay para sa atin. Nung siya po ay nandoon, pinaliwanag niya sa mga tao na hindi pwedeng halimbawa siya ay sinasaniban ni Beelzebul, at siya si Beelzebul, tapos yung kanyang pagagalingin ay inaalian ng demonyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi pwedeng magtagumpay ang kaharian laban sa kaharian na sarili niya. They will fight each other, pero magkakampi sila. Hindi pwedeng kalabanin ni Satanas ang sarili niya. Naalala ko, merong isang preacher sa spiritual warfare, meron silang tinuturo na kapag daw po merong sakit ang tao, ay gawa ng masamang espiritu. Ang tawag nila doon, nanuno ka, na matanda ka. Meron pa nga sa usog yung nabati ka. Sabi nila, mangkukulam ka. Pagka daw may usog ka, ay, mangkukulam ka. Masakit naman ng term na yon. Nabati lang, mangkukulam na. Sino sa inyo ang malakas ang usog? Di ba? Pagka sinabi sa inyo, suntukin nyo. yung word na ganyan ay may kinalaman po sa tinatawag nating spiritual warfare. Bagamat di namin tinuturo to, pero minsan ang kalaban, ang diablo, gumagawa po talaga siya ng mga pwede nating ikasakit. Wala siyang kapangyarihan na magmiragro. Pero gumawa po siya ng tinatawag nating eksena. Magaling po siyang mandaya. Halimbawa, ang isang tao ay may karamdaman, madalas kasi tayong mga walang gaanong budget, ang tatawagan natin yung mga mananawas. Tabato-bato sa langit, ang tamaan, matawas sana. Madalas tumatawag tayo ng albularyo. Alam ko po meron. Ang tanong natin, masama po ba yun, Pastor, na tumawag ng manggagamot? Ang totoo niyan, kapag tumawag ka ng magagamot, ang gusto natin kagalingan. Tama po ba? Kaso, pag-aralan nating mabuti. Ang isang magtatawas, ewan ko kung may nagtatawas dito, no? Si lola ko kasi nagtatawas dati. Ang gamit po niya ay itlog at saka butil ng palay. Habang nagtatawas siya, meron siyang hawak na kutsara, nandun yung parang langis yata, pero di ko alam. Basta pinagmamasdan ko lang siya nakatalikod kasi bawal akong mag-interrupt. Meron siyang sinasabing Latin. Todos los santos et stedos potos. Hindi ko alam Alam niyo po ba, sabi ng spiritual warfare, may mga term na hindi naman natin naintindihan pero binabanggit natin. Nakala mo, okay lang, yun pala, nagtatawag ka ng espiritu. Harry Potter. Si Harry Potter ay isang magandang pelikula. Napaka ibang klase. Isipin mo, Magic Witch. Akala natin maganda lang yung movie. At pinilahan yan sa sinehan Kaso, hindi natin napapansin na yung mga binabanggit pala sa Harry Potter ay mga spiritual spell. Mga word na ginagamit ni Satanas para makapasok siya. Kuha niyo po. May spiritual warfare, hindi lahat ng mga narinig natin na mga termino, bagamat ito ay something na parang unique, ay hindi po natin pwedeng banggitin. Kasi we attract spirits. Sa spiritual warfare po yun. No? Kasi nga, ang buhay natin dito sa mundo, hindi tayo nag-iisa. May kasama po tayo. There are spirits roaming around our surroundings. Bakit po? Patunay. Lalaking naalihan ng masamang espiritu na hubad sa sementeryo. Anong tanong ng Panginoong Jesucristo? Anong pangalan mo? Ang sagot niya, legions. Because sapagkat marami kami. Saan sila lumipat? Sa piggery. Sabi niya, maraming baboy doon. Doon na lang kami papuntahin. So, ibig sabihin, wala akong pakialam doon sa baboy, no? Ang aking lang, kaya palang pumasok ng 1,000 espiritu sa isang katawan ng tao.
Kaya palang lakas niya, pati yung tanikala, napuputol niya. Ibig sabihin, hindi po tayo nag-iisa sa mundo. Kaya kung minsan, hindi mali na kayo po ay magtalaga ng inyong bahay sa Panginoon. Alam niyo yung house dedication at saka yung building dedication, ibig sabihin, dinededicate natin, sabi ni Dr. Conte, ididikit natin ito sa Panginoon kasi gusto natin na yung lugar na yun linisin ng Panginoon. Even our life, kailangang i-dedicate natin sa Panginoon, idikit natin sa Panginoon. Kasi itong bahay na to ay bahay ng Espiritu Santo. Alam ba ninyo, sabi niya na ang inyong mga katawan ay tahanan ng banal na Espiritu. Kaso, ibang tahanan, iba yung pinapapasok nating Espiritu Espiritu ng, yan. Okay, si Beelzebul po ay isang uri ng kaisipan ng mga Hudyo, ng mga tao doon, na isang prince of the darkness. Pero tatandaan natin, kahit sino pang prince yan ng banal sa mga espiritu, wala na pong hihigit pa sa prinsipe ng ating buhay. It's the Prince of Peace, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, si Jesucristo. He is more powerful than the darkness, the power of this world, and the power of darkness. Kaya kapag pag makaranas kayo ng karamdaman, ng mga problema sa buhay, huwag kayong magatubiling lumapit sa Panginoong Yesus. Siya po ang higit sa lahat. Kaya nga po, minsan, pag nagka-cast out kami, Pastor, inaalian naman sa mga espiritu yan, ang sinasabi natin, in the name of Jesus Christ, cast out evil spirits. Diba ginagano natin? Kung makapangyarihan lang yung pangalan ni Apollo Kibuloy, in the name of Apollo Kibuloy. Kaso hindi naman siya si Jesucristo Alam niyo po ba yung mga spirits, marinig lang po nila ang pangalang Jesus, nanginginig na po sila. Minsan po, merong may sakit na tao na sinasaniban ng Espiritu. Dumating sa Jesucristo, ang sabi ng Espiritu sa kanya, Jesus, sabi niya, anak ng Diyos, anong pakialam mo sa amin? Parating pa lang ang Panginoong Yesus sa kanila, nanginginig na sila. Kaya ikaw na tumanggap na kay Jesucristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas at nasa iyo na si Kristo sa buhay mo, tandaan nyo to, takot ang mga masamang espiritu sa iyo. I-claim nyo po yan. Patutunayan ko. Ako po ay lumaking merong yung nga, yung lolo ko nagtatawas, no? So, she invites spirits. At may kaibigan siyang manggagamot, si Apong Agang. Ako, lagi akong nasa likod ng bahay sa may garay ng mga kalabaw. Garay, no? Talian ng kalabaw. Yung tinatawag nilang barong-barong. Ang tawag na doon, barong-barong Sabi nila sa akin ng aking lola, kaibigan ko mga duwende. Hindi ko sila nakikita personally, pero meron akong imagination na may mga liliit na tao. Siguro sa imagination sila kumikilos. Hindi sa mata, yung nakikita ng mata. So lumaki akong ganon, hindi ko aware. Wala akong aware So dumating yung puntong sa amin, uso yung namamatanda, yung nanununo. Kaya yung lola ko laging nagkakatay ng manok. Naglalagay ng korona, lakampana, kape, mga kalamay. Meron pa nga misa social chocolate. Sabi ko, social naman itong mga duwende na to. Kaya pag may punso, yung na nakikita kami, umiiwas kami, bari-bariya po, mga ganun ka pa Alam nyo, nung mga panahon takot na takot kami. Nabuhay kami sa takot na magtatapon ka lang ng tubig, sasabihin mo, bari-bariya po, lumisya kayo. Hindi ka pwedeng magtapon ng gabi ng tubig. Kasi nga, ang paniwala ng mga matatanda, makatamaan mo ang hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita, sila nakakita sa atin, ba't di sila lumihis? Sabi ko, mga tangang espiritu yan. Yun, lumaki akong ganon. Hanggang ako po ay 12 years old. So, siyempre, dahil kabataan, pastor, lumaki ako sa church, sa BCS. So, siguro nagkakaroon na ako ng personal na pakaugnayan sa Panginoon. So, napakilala na sa akin ng Panginoon. So, during that time ng CI, tinanggap ko si Kristo. Yun yung aking turning point. CI. Kaya ako anak ng CI.
So, during that time, sinuko ko yung sarili ko sa Panginoon, naniwala ako, sumampalataya ako na nilinis na ng Panginoon ang aking buhay. Alam niyo, tuwing makakita ako ng punso, sinisipa ko na ngayon. Di naman ako nanununo. At nagtatapon na rin ako kahit mainit na tubig sa madilim. Maliban lang kung may nagtatago talaga ron. No? Walang nangyayari sa akin. Bakit? Naniniwala kasi ako, wala na silang kapangyarihan laban sa akin. Even yung mga kinakatakutan ko, mumo, mga al-alya. Tuwing undas, tuwing 31, dinatakot natin yung ating mga anak. Huwag silang lalabas kasi naglalakad ang mga kaluluwa. Ang dami nating panakot. Kasi lumaki ako na ang aking paboritong programa sa radyo ay Gabi ng Lagim. Tinatakot ko ang sarili ko. Tinatakot ko ang aking sarili. Pero totoo pala, ang sabi ng Panginoon, kapag siya ay nasa buhay natin, palalayain ka sa mga bagay na yan. Sino pa sa inyo ang takot sa multo? Wala pa si Jesus sa iyo. Sino sa inyo ang takot sa nuno? Sigurado wala pa si Jesus sa iyo. Baka mamaya, nakakita ka lang ng punso, aalayan mo pa ng isang buong manok. Kaswelo naman niya. Itinola mo naman. Dugo kasi ang ginagamit na parang pagkikipagkasundo. Naalala niyo yung panahon nila Lapu-Lapu? Tama ba yun? Noong panahon ng Kastila, nagkaroon sila ng blood compact. Ang dugo kasi ang nagsasabi na nagkasundo na tayo. Blood to blood. That's the same with the spirits. Noong mamatay si Kristo, dugo po yung umagos. Anong ibig sabihin? Yung lahat ng mga bagay na yan, binayaran na niya ng dugo. Ibig sabihin, tinubos. Dugo ang ipinantubos ni Kristo para sa mga tao. Si Beelzebul, katkang isip lang ng tao yan. Ina-associate nila sa ng mga ginagawa ng Panginoon na mabubuti para sa atin. Kaya kuminsan, pati simbahan, dinadamay. Maganda na yung ginagawa mo, dahil ayaw kanila, gagawang kanila ng issue. Ako medyo particular po ako doon sa simbahan natin, sa Kabauan. Nalilimutan na ng simbahan natin ang talagang layunin. Matthew 28 verse 19 to 20, yun talaga ang layunin ng simbahan. Memorize, go, and make disciples. Actually, yung ating pong tema ng GenCon ngayon, you know that I am God, masyadong deceiving. Mas particular ako doon sa tinatawag na make disciples of Jesus Christ. Sa MEA, yun ang gamit nila. Making disciples of Jesus Christ. Sa atin, sa BEA, and know that I am God. Kasi yung God doon, depende sa taong naniniwala. Sino ba yung God doon? Kung ang Diyos natin ay yung Diyos na walang hanggan at makapangyarihan, siya dapat natin sundin. Hindi yung sarili nating kagustuhan. Kaya po nagkakawatak-watak ka simbahan kasi sabi nila, malapat pagyan nyo kami ng kalayaan, hindi kami dapat suppress, dapat bigyan kami ng lugar sa mga ganyan. Samantalang unbiblical naman yung kanilang karakter, yung kanilang mga ginagawa. Kaya nagkakaroon ng conflict between each other. Kanyo, sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo noong time na yon, dahil hindi nila kaya yung kanyang mga banat sa kanila, pinatawag yung nanay. Hindi natin kaya to. Tawagin natin yung nanay niya. Ano ba pangalan ng nanay ni Jesus doon? Ano pong pangalan? Pangalan ng nanay ni Jesus sa laman. Si Maria. Ngayon, kasama ni Jesus, yung mga kapatid niya. May kapatid pala si Jesus. Sayin natin. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. So, hindi uniko iho si Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinatatawag po kayo. Sabi ni Jesus, sino yung aking
ina, at mga kapatid. Hindi nila kakayanin yung kapangyarihan ni Jesucristo, kaya gumagamit sila ng ibang tao, at yun yung kanyang pamilya. Ito, minsan kapag ikaw, tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nasa iyo ang Panginoon, hindi ka kaya talaga ng dyablo. Hindi ka kaya. Bakit? Kasi yung nasa iyo malakas, powerful. Alam niyo anong gagamitin niya? Yung malapit sa iyo. Gagawa siya ng paraan para discourage ka. Kahit kayo mga pastor, minsan, ginagamit din yung malapit sa amin para hindi ka magpatuloy. Alam niyo ang ginagawa kasi ng dyablo, pag nakikita niyo maganda ang nangyayari sa church, sa simbahan, ang tinunang tinitira, leaders. Unang tinitira, pinag-aaway-aaway niya. Kaya mag-away kayo. Yun ang trabaho nila. Sirain ang momentum, discourage sa mga tao. Pag nakakita ng mali sa leader, mabubuwag. Yun ang gawain ng dyablo. Kaya napakahalaga ng panalangin ninyo. Pray for our leaders. Meron nga tayong matagal na obispo. Mali ang kanyang pananaw sa Biblia. Ako, believe ako sa talinuhan niya. Theologian. Very brilliant yung kanyang kaisipan. Pero nawala po yung aking ganong pananaw ngayon dahil ginastify niya yung isang bagay na unbiblical. Justifying the term in the Bible is paglabag sa tunay na layunin ng banal na kasulatan. Sa sukat ba naman sasabihin niya, hindi naman tumigil ng creation ng Diyos eh. Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Baka naman yung mga yan yung bagong creation. Anong sabi? On the 6th day, on the 7th day pala. On the 7th day, God rested. Meron ba sinabi doon, on the 8th day, tuloy-tuloy din siya? Pagdadagdag na po yun. At sabi ng Biblia, huwag kayong daragdagan ng salita ng Diyos. Ang tawag doon, fake news. Nung dumating ang mga magulang, patay na pala si Joseph noon. Patay na yung tatay niya kay Mary. Dumating yung kanya mga kapatid, 3 babae, 4 na lalaki. Hindi ako nagkakamali. Merong Jose Jr. Sabi ng mga tao, ando yung nanay mo, ando yung mga kapatid mo, pinapatawag ka. Ibig sabihin, tumigil ka na dyan. Tingnan mo, pati mga magulang mo, pati yung mga kapatid, pinipigil ka. Sino ba ang makapagpipigil kay Jesucristo? Yung tao ba? Anong sabi ng Panginoon? Ang aking pagdating dito ay pagkasunod sa aking amang nasa langit. Unstoppable ang ministry ng Panginoon. Unstoppable ang kanyang ministry at miracles. No one can hindrance the miracles and work of Christ. Satan has no power. Beelzebul has no power. Minsan, sabi ko nga sa inyo, nadi-discourage tayo kapag nakita mong tapat ka sa Panginoon, pero yung membro ng pamilya mo may karamdaman. Sasabihin mo, Panginoon, tapat naman ako sa iyo. Bakit ganito? Di ba? Naalala niyo si Job? Lagi ko example si Job eh. Nawala yung mga anak niya. Nawalan siya ng ari-arian. Nagkasakit siya. Ano sabi ng asawa niya? Bakit hindi mo pa isumpa ang Diyos na mamatay ka na? Nang mabiyuda na ako. Minsan meron ganon yung instead na encourage ka, alam mo, kaya mo yan. Matatapos natin to. Pagtatagumpayan natin to. Minsan pa yung nagsasabi, pa-Bible ka pa. Wala naman nangyayari sa buhay mo. Ayan, nagkakalob ka na naman, nagbibigay ka na naman ng donasyon sa church, pagkain lang natin, wala. Ganun, no? Minsan meron talagang yung eagerness mo to give what is best for you. Minsan ang ginagamit ng dyablo ay mga taong malapit sa iyo to discourage you. Tama po ba? Minsan paragila akong minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na-attract na pala tayong paatras sa Panginoon. Dinidivert na pala tayo ng attention, hindi natin napapansin. Misang kwento daw. Kwento lang naman po ito. Kung totoo, bahala na kayo kung paniwalaan nyo.
nag-meeting daw ang kampo ni Satanas. Siyempre, ang leader nila, si Lucifer. Sabi niya, kumusta ang inyong mga trabaho doon sa lupa? Ang sabi ng mga tao, hindi namin kaya yung mga tao. Napaka-faithful nila kay Jesus. Yung iba po, nagmumilagro pa, gumagawa sila ng mga miracles. Si Benny Hinn nga, tumutumba lahat. Kanya. Si Apollo Kibuloy, pinahihinto niya ang EDSA, yung traffic. Pati bagyo, earthquake, kanya. Si Eli, lahat na ng tao na-convert na niya. Pati yung mga matitigas, mga solido. Sabi ng mga diablo, parang susuko na kami. Ang sabi ni Satanas, kahina naman ninyo, sabi niya. Merong isang magandang strategy. At ang strategy nito, hindi sila makakaanhindi. Ay, sabi ng mga diablo sige nga po, ano po ba yun? I-divert natin ng kanilang mga atensyon sa Panginoon. Gawa tayo ng mga ginagawa nila na mawawala sila sa focus. Ay, paano po ba yun? Sabi niya, maglalagay tayo ng mga YouTube, Facebook, mga Instagram, mga dating apps, mga kung ano mga activities sa kanilang mga mapabingo, mga ganyan. Paano po ba yun? Sabi ng mga diablo. Kasi kanya, pagka meron silang mga ganitong activity, hindi na nila maalala, linggo pala ngayon. At saka hindi sila magpe-prepare kasi nahihiya na silang pumasok sa church, late na sila ng 3 hours. Kapag sila yung nagpe-Facebook, mapupuyat sila. At yung mga kabataan, makakaroon sila ng sarili nilang boyfriend sa Facebook. Madadivert yung kanila, makakuha sila, makapag-asawa sila ng hindi mananampalataya, mawawala sila sa church. Sabi ng mga diablo, ang galing mo talaga, Lucifer, ang talino mo. Kasi kayo, kanya, hindi kayo nakikinig sa akin ng lahat Kwento lang po yon. Pero may katotohanan na kung minsan, nawawala tayo sa focus. Nawawala tayo sa tamang landasin. Ginagawa tayong busy. Ginagawa tayong busy ng Panginoon, ng diablo, no? He created many things. Hindi lang po Facebook o YouTube o Facebook yan. Alam niyo kung bakit napakamura na ngayon ng cellphone? Bakit napakamura ng laptop ngayon? Meron ng $2,999. Kasi merong internet. Ang problema lang sa atin, maganda kung minsan wala tayong internet kasi natututunan nating magtiis na walang cellphone. Nadadivert yung atensyon ng tao maliban sa pagbabasa ng Bible. Tama po ba? Ilang oras po ba nakatutok ang cellphone para basahin mo ang isang verse ng Bible? Hello? Ilang oras kang nakatutok sa Facebook? Lahat na lang yata ng mga nag-TikTok at nagsayaw-sayaw dyan, nakita mo na, samantalang hindi ka pa sumayaw sa Panginoon. Ang dami mo nang inuubos na oras sa mga bagay na mga apps. Nakapag-share ka na ng lahat-lahat ng mga joke, mga kalokohan, nag-viral na, nagkaroon na ng milyon yung taong gumawa nun, samantalang ikaw mahirap ka pa rin. Alam niyo kung bakit hindi ako nanonood ng yung mga kalokohan na pinopost yung magkakapatid na yumaman sa Reels? Hindi ako nanonood nun kasi pinapayaman ko lang sila Magamat maganda yung kanilang ginawa. Kaso, sila yumaman, ako nanonood, yumaman ba ako? Di gumawa ka ng sarili mo. Alam niyo kung bakit napapansin natin? Pagka biblical ang ginagawa mo, hindi nagba-viral. Pero kapag kalokohan, yung mga nakatupis lang, yung mga ganon, sila yung lumadami ang viewers. Pag nakikita mo sa ilalim, 1.5 million. Ba't alam ni Pastor yan? Siguro nanood. Dumaan lang sa timeline. Kaya binubura ko agad. Yung mga ginagawa natin, i-associate natin sa evangelism. I-associate natin sa praise and worship. Napaka-corny naman ng pastor, walang manonood sa akin. Opo, walang manonood sa'yo kasi hindi yun ang gusto ng salibutan. Hindi yun ang gusto ng salibutan. Bakit? Sabi kasi ni Satanas, alisin natin yung attention nila dyan.
Kaya pagka nagpatawag ka ng evangelism, mag-evangelism po tayo. Walang darating. Kasi walang ayuda, walang parapol, walang pabingo, walang 1K. Bakit kapag ka dumating yung isang leader ng lipunan, may dala-dala siyang bigas at mga grocery, dinodumog ang cover court? Pero pag mag-evangelism sa Panginoon, ang darating 7. Napilitan pa yata. Kasi nakakahiya. Mga kapatid, it is high time. Gigisingin ko lang po kayo. Alin po ba ang mas priority? Yung para sa Panginoon o para sa sanlibutan? Nasa end times na tayo. Hindi natin nalalaman, nagkakatatakan na po ng 666 sa ibang bansa at malapit na rin makarating sa atin. Mamaya, yung paggamit natin ng mga QR codes at ng mga microchips sa ating mga gamit na card, kinokondisyon na pala tayo. Cashless society. Alam niyo yung cashless society? Hindi ka nagagamit ng pera. Hindi nyo na makikita si Marcelo H. Del Pilar, si Cory at saka si Ninoy. Puro na lamang po card. Di ba ginagawa na natin? Kayo mga teacher, di na kayo nagsusweldo ng meron kayong payslip. Ang ginagawa nyo, cash in, cash out. Di ba? Chiskas. We are, the society, the world is conditioning us for the upcoming one world government. Hindi nyo pa masyado makasasakyan to kasi ang awareness dapat natin, saan bang focus natin? Let's focus ourselves to what is the mission of the church. Nalulungkot lang ako minsan. Nag-iaya ako ng mission tayo. Sino bang tumakbo sa atin na, Pastor, sama kami? Alam ko, busy tayo. Pero wag nating kalimutan, meron tayong pananagutan sa kapwa natin at yun ang dalhin sila sa Panginoon. Si Rick Warren, bago siya namatay, yung tatay ni Rick Warren, bago namatay, naghingalo muna. Kinausap ni Rick Warren yung tatay niya. Sabi niya, tatay, bago ka mamatay, ano yung bilin mo? Ang sabi ng tatay niya, save one soul for Christ. Maliban po doon, tatay, ano pa ang bilin mo? Sabi niya, save one soul for Christ. 3 beses. Pagang namatay ang tatay niya. Si Kristo, ganun din ang sabi sa atin. Ilapit natin ang mga tao sa paglilingkod, sa pananampalataya at pagkaligtasan. Our church mission for the upcoming conference here, to save one soul for Christ. Sa bawat isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos, nagdiriwang langit. Ubusin natin ang pera natin sa paglilingkod sa mga ganyan. Ipondohan natin. Alam niyo sa annual conference, mas maraming pondo ang Board of Trustees, mas maraming pondo ang mga meetings, mas maraming pondo ang mga annual conferences, meeting. Pero tingnan niyo ang Committee on Evangelism kung magkano. 0. Walang pondo. Kasi ang katwiran, pwede namang mag-solicit. Pwede naman tayong mag-evangelism na walang gastos. Tama po ba ako? Sa district, ganyan din. Sabi ko, bakit mas marami tayong pondo sa mga material things? Samantalang ang mission ng church natin to make disciples. Alam niyo, tuwang-tuwa ako pag nakakita ko ng mga tao naglalakad, pati bata. Kahapon nakita ko yung mga kapatid nating grupo. Nakabihis sila, may mga nakakurbata, katulad ng Mormon sa likod ko. May dala sila mga portfolio. Kaya tuwang-tuwa ako, binigyan kami ni Kuya Arnold ng mga bag eh. Sabi ko, ako ang diakono ngayon. Sinong di sumamba? Dadalawin ko. Gustong-gusto ng Panginoon na matutunan natin ng paghihikayat. Kung marunong kayong magtanim ng palay, dapat marunong din kayong magtanim ng salita ng Diyos sa mga tao sa paligid natin. Ang pangarap po natin, lahat halos dito sa Paradaan hanggang Saranay, ay kasama na natin sa church. Meron pa. Marami pa. Sana, puloobin ng Diyos, ma-evangelize din natin lahat. Huwag na kayong titingin doon sa uri ng buhay nila. Huwag nyo lang pansinin yun. Ang importante, madala natin sila sa Panginoon.
Yun ang focus ni Lord dito. The immutable love of Christ. Hindi matatawarang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sana po, yung kwento ng Beelzebul, huwag tayo matulad kay Conan. Huwag natin i-associate doon. I-associate natin ang sarili natin. Oo nga, si Kristo yung ating miracle worker. Siya yung ating Panginoon at Lord of Lords and King of Kings. Bapat bahagi din tayo. Kung ang mga diablo nagdo-double time, sirain ang attention natin, labanan natin sila ng salita ng Diyos. Gumawa tayo, sumama tayo, kumilos tayo. Kabataan na magtuturo ng BCS, seryosohin nyo. Kasi yung mga tuturuan nyo, yun ang susunod sa inyo. Mga UMM, huwag kayo masyadong busy. Sumama din po kayo. Mga WSCS, mga Maya Forevers, dagdagan natin ang effort natin sa Panginoon. Huwag po kayong umasa sa akin. Pag wala akong nilagay na schedule, wala na rin. Gumawa din po kayo ng schedule, pupuntahan ko kayo. Kung yung mga birthday nga ninyo na may kambing na papaitan, pinupuntahan ko, yung pakayang gawain nyo. Magtatag kayo ng birthday sa bahay nyo, imbitahan nyo lahat na kamag-anak ninyo at mag-evangelism tayo. Magbumili ka ng isang boteng mahaba, isama mo lahat ng manginginom sa barangay, bago kayo uminom, mag-evangelism tayo. Tingnan ko pa kung iinom kayo. Gamitin natin yung ating fellowship, gamitin natin yung ating kamag-anak system. Pagkatapos, mag-evangelism tayo. Naku pa, isang preaching lang ni Pastor Quaresma, tatanggap sa Panginoon yan. Ay, Ilocano yan eh. Alam niyo kung bakit nandito to si Pastor Julius? Ako naniniwala ko, ayaw pa alisin ni Lord dito yan eh. Kasi kailangan nyo ng kawikan ninyo. Kasi yung iba di naintindihan yung Tagalog. Mas naintindihan yung Ilocano. Kaya mas maganda pag samasamahin natin si Voltes 5. Para isang power, isang beam, sabog ang diablo. At ito ang pangarap natin. St. Paul UMC will be another mega church in the annual conference level. Hindi natin pangarap na maging high-tech tayong lahat. Yung mega church, yung lumikilos, lumalago. Hindi sa building, hindi sa structure, hindi sa technology. Sa mga taong committed, lumalago sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang pangarap natin. Ako kasi ang definition ko ng mega church, hindi yung laki ng kapilya. Hindi yun ang aking definition ng mega church. Ang definition ko ng mega church ay yung mga tao, nagmi-ministry sila, lumalago sila. Kaya dapat pangarapin natin, maging bahagi po kayo ng isang kumikilos na simbahan. Tayo po yung manalangin. Lord, thank you po sa pagbibigay sa amin ng assurance that we are not part of the unhealthy church na walang ginawa kundi magkaroon ng mga pagtingin ng mga mali, pag-aaway-away, gibain ang mga leadership, kundi ang simbahang ito ay binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi kami ng kingdom building, nang kami po ay maging bahagi ng mission evangelism ng inyo pong ipinigay sa amin. Lord, alam ko po wala kaming kakayahan ng bagay na ito. Wala kaming finances for this. But we believe in your power because you will be with us. Hindi po namin kailangang maging mahusay, mag-aral ng Bible school, mag-aral ng seminaryo. Ang kailangan lang po namin ay empowerment. I ask you, Lord, kung muloloobin niyo po, empower us with your Holy Spirit. Empower us with the mind and thoughts. Direct our paths. And lead us into more and more ministries to come that we will be part of God's kingdom. Tulungan mo po ang iyong mga anak mula sa mga leader hanggang sa bawat member ng church na ito, mula sa mga nakatatanda hanggang sa mga bata, ay maging bahagi kami ng kingdom building, Panginoon. Let us be part of this, O Lord. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.